So, good afternoon, good morning, and good evening. For today, we'll be discussing about Kaiser Ultimate Healthcare. So, start na tayo. But before that, let me play this video. Nagustuhan ko yung Kaiser kasi talagang ang tagal ko nang naghahanap. Ang daming healthcares na ibinida sa akin at sa pamilya ko. Pero lahat binisisi ko talaga at isa talagang nakapasa sa akin ay ang Kaiser. Imagine, no? You are insured and you have an additional retirement. Pagtanda mo, hindi ka lang aasa sa gobyerno na retirement, no? Meron ka pang Kaiser Healthcare na kaagapay. Kaiser, nasa iyo na ang lahat. Yan, so before start natin yung product training or para mas malaman natin ano ba yung meron sa Kaiser Ultimate Healthcare Builder. Allow me to introduce myself. I am Coach Dina Fandialan. I'm a Senior Marketing Director of IMG, Life Insurance Underwriter, Certified Associate Financial Planner, Financial Literacy Advocate, and nag-corporate ako before as an Technical and Sales Engineer. So, ano ba yung relationship ng IMG at Kaiser? Baka maisip nyo, taga-IMG pero Kaiser yung pinipresent. So, by the way, IMG, which is I am affiliated, ang official broker ni Kaiser. Kaya kung gusto nating mag-avail ng Kaiser product, pwede as long as affiliated sa IMG yung kakilala natin. Okay, sino ba si Kaiser? Kailan ba ito nag-start? So, si Kaiser ay nag-start since 2004 pa. And tayo ay duly accredited ng DOH. Meron din tayong license sa Insurance Commission. So, bakit later on, pag-uusapan natin yan. And of course, we are affiliated with 12,000 na doctors. Meron din tayong mga clinic. Yan. So, yung clinic natin is pag-aari mismo ng Kaiser. So, we have our Kaiser Medical Center. And marami ding accredited na hospital si Kaiser. So, ilan lang dito? Of course, St. Luke's, Makati Medical Center, the Medical City, of course, PGH, Cardinal Santos, yan, Asian Hospital, lahat yan, accredited si Kaiser. So, kung meron tayong Kaiser HMO, pwede natin siyang gamitin dito sa mga hospital na to. Yan, and sabi ko, we have our own medical clinic. Yan, which is located sa iba't ibang part ng Pilipinas, meron din sa mga SM malls, particularly in SM San Pablo. Of course, we have also in Cebu. Yan. So, marami tayong mga Kaiser Medical Clinic. And sino ba yung mga nagtitiwala sa Kaiser? Sabihin nyo naman, hindi naman kilala si Kaiser. So, si Kaiser, we are the official. Yan. So, nag-iisa tayong provider ng Supreme Court. And it's first time in the history ng Supreme Court na mag-provide ng HMO sa lahat ng employee nila. So, yan. So, isa lang yung provider nila, which is si Kaiser. So, nung July na award sa atin, itong client na ito. So, nakakatawa at nakaka-proud na Kaiser yung provider ng Supreme Court. So, makikita nyo yan sa website ng Supreme Court. So, for this afternoon, we'll be discussing the Kaiser HMO or the 3-in-1 saving program ni Kaiser na kung saan it will really help us to build our solid financial foundation. Kasi ito ay 3-in-1. So, meron siyang healthcare protection, life insurance protection, and of course, meron din siyang investment component. Kasi tatlo lang naman yung tanong. Tatlo yung tanong na what if sa buhay natin. What if magkasakit tayo? May magagastos ba tayo? What if, diba, kuhanin tayo ni Lord ng mas maaga? Anong iiwan natin sa family natin?
kung hindi pa tayo nakapag-build ng asset, kung wala pa tayong masyadong madaming naipon na pwedeng iwan. And of course, what if naman pabuhay tayo ng matagal? Ano yung gagastusin natin? So, and Kaiser Ultimate Health Builder will be the answer. I'm not saying that this is the solely answer, but yan, ito yung pwede natin at pwede talaga nating simulan. Okay, in terms of healthcare, life insurance, and investment, this one is a 3-in-1. This is a 3-in-1 solution. Okay? So, ito yung diagram, how it works, pero iisa-isahin natin siya para mas maintindihan natin mabuti. So, Kaiser, meron siyang mga pacing. And pag sinabing may mga pacing siya, meron din tayong kanya-kanyang responsibilidad. May responsibilidad tayo as policy owner at meron ding responsibilidad si Kaiser as the provider. Okay? So, 7 years kang mag-iipon, 7 years tayong magbabayad. That's the responsibility of the policy owner. So, on my part, actually, tapos na ako dito. At on 13 years na tapos naman na tayong magbayad ng unang 7 taon, sa loob ng 13 taon pa na susunod, ano yung responsibilidad ng policy owner at ano din yung responsibilidad ng Kaiser. Okay, isa-isahin natin, okay? During the 7 years na nagbabayad ang policy owner, habang ginagawa natin ang responsibilidad natin, ano-ano ba yung ibibigay sa atin ni Kaiser na benepisyo? So, annual physical examination, dental benefits, basic health benefits, member choice of room and board, yan, annual benefit limit in terms of hospitalization, may term life insurance coverage tayo, accidental death and dismemberment, waiver of installment due to death and disability, of course, family assistance service. So, isa-isahin natin itong mga to para mas malinaw tayo. Okay? Sa unang 7 taon, na ginagawa natin yung responsibilidad natin bilang policy owner ang magbayad kapag tayo ay nakabayad na ng 1 taon. Cover tayo sa annual physical exam. Yes po, dapat nakabayad na tayo ng 1 year para magamit natin yung annual physical exam na kung saan meron siyang physical examination, chest x-ray, routine fecalysis, routine urinalysis, complete blood count, at kung tayo naman po ay 35 years old pataas, may ECG, and kung tayo naman po ay babae, meron pong pap smear. Okay po? So ito ay maa-avail natin once na nakabayad na tayo ng 1 taon. Meron din po tayong dental benefits, but take note na the resuscitation, the prophylaxis, ito po ay mild cases lamang. Okay? And of course, yan. Ano ba yung basic health benefit habang nagbabayad or habang ginagawa natin yung responsibilidad natin as policy owner? Okay? Kapag na-hospital po tayo, meron tayong annual benefit limit. So, annual po siya, hindi siya per illness. Sa loob ng 1 taon, may budget po tayo kung magkano. Cover yung physician, operating room, and members' choice ng room and board. Cover po siya. As long as pasok po siya dun sa annual benefit limit. So, di na paano kung lumagpas dun sa annual benefit limit yung bill ko sa hospital. Tayo na po ang mag-shoulder. Okay po? So, limited po siya to annual benefit limit. Okay? Kailan ito magagamit? Again, kapag nakabayad na tayo ng 1 buong taon.
So kung annual po yung bayad natin, right after the approval of the policy, magagamit na po natin ito. And take note po ha, ito po yung gusto kong lagi i-remind na the pre-existing illness is not covered. Hindi po kasali yung pre-existing illness. Mamaya pa po yun mako-cover. Okay? So next. Of course, this one, the term life insurance, it will kick in kahit hindi pa po tayo bayad ng isang taon. Kahit isang buwan pa lang, bayad na tayo. Ibig sabihin po kung tayo ay healthy, walang sakit, kinuha ni Lord ng maaga at nakapasa sa checking ni Kaiser, may iwan sa family. Okay po. Second, kung tayo naman po ay kinuha ni Lord ng dahil sa aksidente, may makukuha din po si family. May term life insurance, may accidental insurance pa na makukuha. Dun sa plan ko na pinakita ko kanina, it's K100. So may 450,000 na makukuha for term life insurance ang family at may makukuha pa po na another 450,000 na accidental insurance. Okay? At kung sakali naman po, kaputulan ng mga part ng katawan, yan po. Meron din po siyang coverage. Okay po? And meron din po tayong tinatawag na waiver of installment due to death. So, ibig sabihin po, let's say, kinuha ni Lord ng maaga, makukuha ng family ang 450,000 na insurance coverage kung K100 ang plan. Then, anong mangyayari? Isang taon pa lang nakabayad. Paano yung 6 na taon? So, yung 6 na taon po, hindi na yun babayaran. Waived na po siya. Bayad na siya. So, anong mangyayari? Ita-transfer na sa family member. Wala na siya, kailangan intindihin, bayad na. So, yun po yung tinatawag na waiver of membership fee due to death. Eh, what if naman hindi naman namatay, pero totally disabled na? So, again, kung 6 months na na-disabled, i-declare na na-disabled na talaga, wala nang capacity to work again. Okay? So, waive na din. I-waive na or wala nang need bayaran. Okay? So, tandaan natin na laging may contestability period yung ating mga insurances. So, for this time, kahit isang taon ka pala nakabayad, even dun sa term life insurance, sa accident insurance, may karapatan ang Kaiser na i-check. Yan, may karapatan ng Kaiser na i-check kung ano yung reason. Kasi baka sinasadya. Okay. So, alam naman natin na hindi sinasadya, pero right ng Kaiser yon as the company. Okay? So, ito na-discuss ko na. Yan. So, ito yung mga proof na meron talagang claim na nangyayari because of the death of the policy owner. Yan. So, meron po talaga dahil ako personally naka-witness na ako ng pamilya na naging na wala yung may-ari ng policy at na-transfer yung plan sa anak at gayon din po nakuha nila yung death benefit. So wala na rin binayaran yung pamilya para dun sa plan na naibigay sa anak, bayad na. Yun po, at magagamit din ng anak yung mga benepisyo na nabanggit ko kanina. Except for the insurance coverage dahil gamit na siya. So ito po yung mga proof na meron talaga. Okay? And take note po, ang maganda kay Kaiser, sa unang 7 taon na pinag-uusapan natin, kung hindi tayo ma-hospital, kung wala tayong hospitalization cost, okay? Take note, hospitalization cost lamang po ha. Hindi kasama ang dental or ang annual physical exam. Kahit po magamit nyo ito, it doesn't matter. Hindi siya magmamatter dito sa number 9. Kasi 70 to 85% ng binayad natin based on contract price,
ibabalik po sa atin as long-term care bonus pagdating ng maturity period. Okay? Kailan ang maturity period? Mamaya po pag-uusapan. Bakit 70 to 85% di na? Kasi po, iba-iba po yung ating payment terms. May monthly, may annual. So definitely kapag monthly, 70% lang. Kapag annual, 85%. Okay po? And of course, si Kaiser, kung may Kaiser 3-in-1 saving program tayo at hindi tayo member ng PhilHealth, okay po, yung PhilHealth coverage po ay isi-shoulder ni member. Tayo po ang magbabayad kung wala tayong PhilHealth. And the rest po, saka pa lang siya isi-shoulder ni Kaiser. So, okay, ang pinag-uusapan natin ay sa loob ng 7 taon po muna ha. Okay, so ito po, yung possible na makuha natin kung meron tayong plan na K100. So, 1.1 million pesos. Okay? Ngayon, pag-usapan naman po natin, what if nakabayad na tayo? Tapos na yung 7 taon, nagawa na natin yung responsibilidad natin as policy owner, ika-8th year po, wala na tayong babayaran. So congratulations, ako po, nandito na po ako sa 8th year at wala na po talaga akong binabayaran, meron akong certificate. Ano-ano pa naman yung benepisyo na makukuha natin, hindi naman na tayo nagbabayad. Of course, meron pa rin tayong annual health benefit. So ito po ang maganda dito, yung check-up cover na, lahat, maternity, dental, any related illnesses, critical illness, pre-existing illness, covered na po lahat. When I say covered, isi-shoulder ni Kaiser kung, of course, kung sapat yung pondo na meron tayo sa plan natin. Okay po, so dapat clear po tayo dun ha, para wala po tayong tinatago. Cover in the sense na kung ano po yung coverage ng plan natin. Okay? All pre-existing condition, cover na din po. Ano yung mga pre-existing condition na cover na? Ito po, nandito po lahat. So yan, nandito po. Dreaded diseases, ito po yung pag sinabing dreaded diseases, ito yung mga nakakamatay na. So ito rin po siya. And, ayun po ay sa 8th to 20th year. Take note po ha, yung life insurance, yung accident insurance, waiver of installment due to death and disability, cover pa rin po tayo noon from 8th to 20th year. Okay? Then, here comes the maturity. 7 taon mag-iipon, 13 years maghihintay, and with that period, tayo po ay cover ng mga sinabi ko kanina. Maturity period po ay ika-20th year. Pagdating na ika-20th year, ano pong mangyayari? Pag nag-mature po yung policy natin, meron tayong long-term care benefit value. Kung may hindi po natin nagamit lahat, meron tayong unused health benefits, meron tayong additional yearly healthcare benefits, may long-term care bonus po tayo. And may option po tayo kapag nag-mature yung plan natin. Dalawa po yung option natin. Una, okay po, pwede natin kunin na yung pera natin. So kung magkano yung maturity value, actual maturity value, pwede natin siyang i-pull out. So ang tawag po dun ay total withdrawal. So puputulin na natin yung relationship natin kay Kaiser, kukunin na natin ang buo. Yung second option naman po ay kalahati lang yung kukunin natin. Kasi di ba, ang ating pong purpose ay HMO, long-term health care. Ibig sabihin natin, kahit wala na tayo sa corporate, kahit matanda na tayo, 60, 70, 80 years old, may gagamitin pa rin tayong health fund. Kasi mas okay po talaga na may nakaset aside tayong fund for health. Para hindi natin kailangan mag-withdraw ng investment, hindi natin kailangan mag-withdraw sa bangko, may ibabayad tayo na card. Kahit dumating tayo ng 60 years old, 65, 70, 75.
pwedeng magtira tayo ng 50%. Kasi iba pa rin po talaga yung HMO rate compare sa magka-cash out tayo. So, magiging dalawa po yung naging purpose. Meron ka ng naging investment, yung 50%, pwede mong gamitin kung saan mo nais. At yung another 50%, pwede natin siyang gamitin at ilaan for our healthcare needs. Kasi alam niyo po, napakahirap talaga ng walang HMO pag matanda na tayo. So, we've been into medical crisis last October 2024 at ako po talaga, I can attest na napakahirap po. Iba talaga yung merong HMO. Wala tayong iisipin na kailangan natin maglabas ng pera every day, just to pay for the medicine, the test. Kapag may HMO po tayo, maghihintay lang tayo ng final bill natin, then isa-settle natin. Kahit po sabihin hindi enough yung HMO amount natin, at least hindi po natin kailangan mag-isip araw-araw na hindi magagawa yung test dahil wala tayong pangkat. Okay po? And of course, yan, ito yung mga patunay. Alam niyo po nakakatuwa dahil may na-witness na ako dito sa IMG Calamba na kung saan talaga pong nakuha na niya yung kanyang maturity value. Ang ginawa po niya, 50% po yung kinuha niya at yung 50% po iniwan niya for his healthcare. So yan. So again, sino yung pwedeng mag-avail ng product na ito? So ito po, 10 to 40 years old, 41 to 50, and 51 to 60. Again, take note po, dahil meron tayong schedule of benefits, mas maganda po, habang bata, habang kaya, kumuha na po tayo. Okay? So ano na yung plan na pwede kapag ikaw ay 10 to 40 years old? K45 pataas. Kapag 41 to 50 years old, K60 pataas. Pag 51 to 60 years old po, K75 pataas. Yun po yung mga name ng plan. So para magkaroon po kayo ng idea, ito po, for as low as 3,000 a month, meron na po tayong plan. At take note po ha, guaranteed 7 taon lang tayo mag-iipon. Kung anong edad mo ngayon, 7 taon, same ang babayaran. Hindi po siya mag-i-increase. So, paano mag-apply? So, meron po tayong online application na kung saan yan, ito po yung mga need na details, yung first name natin, middle name, last name, birthday, email, address. So, kung gusto niyo po ng quotation, ibigay niyo lang po sa akin itong mga details na to para po magawa natin kayo ng quotation. Okay? So, napakadali lang po, napakasimple. Then, after that, yan, magkakaroon tayo ng, lalabas dito, magkano ba? Magkano ba yung mga benefits? Okay? Magkano yung payment? Annual ba yan? Spot cash? Yan. So, pwede po tayo mag-monthly, quarterly, semi-annual at annual. But ako personally, I suggest, kung kaya din lang po natin, you go for annual kasi makakatipid po kayo ng 2 months. Pero kung hindi pa po kaya ng annual, you go for at least quarterly para less hassle po ng pagbabayad. Okay? So, ito po siya. Yan. So, pwede po kayong bigyan ng proposal. Ibigay nyo lang po sa akin yung details nyo. So, tapos magkakaroon po kayo ng ganito. Magkakaroon kayo ng ganitong portal once po na nag-apply tayo at na-approve na yung ating policy. Nakalagay po dito lahat yung ID natin, yung ating binayadan at binabayaran. So, nandito rin po yung kontrata natin. Yan. So, pwede nyo pong tingnan yung ating Kaiser International page na kung saan makikita nyo po yung mga interview ng mga totoong tao na nag-avail, nakakuha po ng mga plan, at nag-mature na yung policy, nakakuha ng benefit. So, once again, thank you for choosing Kaiser as your healthcare provider. So, kung wala pa po kayo, feel free to message me. Ilalagay ko po yung aking Facebook account. Yan, para po ma-message nyo ako. At kung meron naman na po kayo at nakakuha na kayo, congratulations.
for availing this product. Ako po ay naniniwala na hindi kayo nagkamali na meron kayo nito. So yun lang po, and God bless you all.